Magandang araw! Ang ating tatalakayin sa Araling Panlipunan ay tungkol sa supply ng mga kalakal at serbisyo. Ano nga ba ang supply? Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. At narito ang batas ng supply. Isinasaad ng batas ng supply na mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supplied ng isang produkto. Dahil kapag tumaas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Kapag bumaba naman ang presyo, bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili o tinatawag nating ceteris paribus. At narito naman ang supply schedule. Higit na mauunawaan ang konsepto ng supply sa pamamagitan ng supply schedule. Dahil ang supply schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng producer sa iba't ibang presyo. Makikita sa ibaba ang supply schedule. Inyong makikita ang supply schedule ng candy. Mapapansin nyo na sa bawat pagbaba ng presyo ng produkto ay bumababa rin ang dami na kaya o gustong ipagbili ng producer. At upang ipakita sa isang graph, gumagamit ng supply curve. Ito ay isang grafikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Kung kanina ay gumamit ng supply schedule, ngayon naman ipinakita ito sa pamamagitan ng supply curve. Makikita rin natin ang paggalaw ng supply o movement along the supply curve. Mapapansin ninyo, sa presyong piso, ang quantity supplied na gustong ipagbili ng producer ay 10. Ngunit nung tumaas ang presyo sa halagang 2 pesos, tumaas din ang dami na gustong ipagbili ng mga producer ng 20 pieces. At nang tumaas ito ng 4 pesos, mapapansin ninyo sa point E na dumamin ng 4 na po ang dami na gustong ipagbili ng producer. At hanggang sa presyong 5 piso o 5 pesos, tumaas naman ng 50 ang dami na gustong ipagbili ng producer. Mapapansin ninyo na sa pagtaas ng presyo, tumataas din ang dami o quantity na gustong ipagbili ng producer. Ngunit pag bumaba ang presyo, bumababa rin ang dami na gustong ipagbili ng mga producer. Ang paggalaw ng supply o movement along the supply curve, ipinapakita sa graph ang paggalaw sa supply curve. Mangyayari ang paggalaw sa supply curve kung ang salik na nakakaapekto ay ang sariling presyo ng produkto na nagbabago. Kung ang presyo ng candy ay tumaas mula 1 peso tungong 2 pesos, makikita sa graph na lilipat ang punto o ang point B sa point C. Kung bababa naman ang presyo mula 5 pesos patungong 4 pesos, ang punto or ang point F ay lilipat sa point E. Naway natutunan ninyo ang konsepto ng supply. Ang panapos na gawain, maaari nyo bang sagutin ang mga sumusunod? Tama o mali? At pagkatapos, ating gawin o i-graph mo, ilipat sa graph ang mga punto na makikita sa supply schedule sa kaliwa upang mabuo ang supply curve.
Yun lamang po at maraming salamat.